Magandang hapon. Hapon pa eh. Sa bawat isa, tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia in Acts chapter number 5. Isa lang ang talata na ating babasahin sa oras na ito, and that is in verse number 29. Acts chapter 5, verse number 29. Kung makita niyo na po, say amen. Amen. We're going to read this sama-sama po, all together. Nandiyan na po ang bawat isa. Simulan na natin ang pagbabasa. Ready now, read. Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." Tayo saglit na manalangin po muna. Aming dakilang Diyos, aming Ama, na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa pagkakataon muli. Kami po iyong itinipon po sa iyong bahay panalakinan. Salamat po sa iyong patnubay para sa bawat isa. At salamat po sapagkat hindi kami nahadlangan itong ulan po na ito. At tuloy po ang gawain po ng Panginoon. Amen. We are here. Ikaw po ang nag-gather po sa amin. Amen. And naririto ho kami upang ikaw ay aming purihin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Italangin namin na ikaw ang aming maitaas, lalo po sa aming pagdako po sa pangangaral ng iyong mga salita. Ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa puso po ng bawat isa. Ang maghamon ho sa amin sa lahat ng bagay na aming mapapakinggan. Bayan niyo po ang iyong lingkod. Ikaw ang manguna sa oras na ito. At kami ay nagpapasalamat patuloy po sa iyong patnubay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. You may now take your seat. The title of the message is nandun sa talata natin binasa, We All to Obey God. During that time, Apostle Peter and the other apostles, they are now doing yung Great Commission. Sila ay nagsisihayo na upang ipangaral ang salita ho ng Panginoon. At yung gawain ng Panginoon sa lugar ho ng Jerusalem, ito ay lumalago na. Marami ang kaluluwa ang naliligtas. Marami ang naidadagdag sa gawain ho ng Panginoon. Ang ginagawa ho ng mga apostol, ng mga nauna, ng mga lingkod ho ng Panginoon, ay pinoproclaim ho nila ang salita ho ng Diyos. Yung gospel. Yung pinoproclaim ho natin sa panahon ho natin ngayon, it is the same na mga bagay na kanilang ipinoproclaim sa panahon ho nila sa unang sa early churches. Sabi yung resulta ho nito ang kaluluwa ay mga nangangaligtas. Nagsisikilala ho sila sa Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang kanilang ipinapangaral yung resurrection ng Panginoong Jesucristo. Kasi ay kilala ho nila sa Jesucristo sa panahon na iyon eh. Alam mo nila yung pagkatao ni Jesucristo. Alam mo nila yung mga sinasabi ho ng Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo po yung nagselyo sa mga sinasabi ho ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang resurrection. Yung resurrection niya, yung kanyang pagkabuhay pong muli, yun yung nagpatunay ng Panginoong Jesucristo ay hindi lang basta-basta tao. Siya ay Diyos na nagkatawan ng tao. Bakit ito? Kinakailangan niya ng dugo. Kasi kung nasa state ng ang Panginoon sa kanyang divine nature, hindi ho siya mamamatay. Eh kahit naman sa nature na human nature ho ng Panginoon, hindi ho mamamatay ang Panginoon hanggat hindi niya i-give up yung Holy Ghost. So sabi ko dito, sa pangangaral nila ng salita ng Panginoon, hindi ho lahat na nakakapakinig na totoo. Even sa pangangaral natin ng salita ng Panginoon, kung saan man tayo dumako upang ipangaral ang salita ng Diyos, nagbabahagi ng babasahin, nagpapasok, nag-hold out ng banners, nagsasalita, nagsosoul winning. Hindi ho lahat ng tao na natutuwa sa ginagawa ho natin. Amen.
Pero kinakailangan nun natin magpatuloy. Bakit to? Sabi ko dito sa talata, we ought to obey God rather than men. Nababahala yung mga religious leaders sa panahon na iyon. Sabi ko sa kanila, pinatawag ko sila in Acts chapter number 4. Tingnan nyo po, open your Bibles, Acts chapter number 4, verse number 18. Tingnan nyo yung pagbabawal ha. Ano ang sabi ko dito? And they called them, and what? Commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Nababahala sila yung mga member ng church nila, nagsisilipatan nakakakilala sa Panginoon So that threaten yung mga religious leaders na maubuso yung miyembro nila. Lumiliit na yung bigaya na. Lumilipat na sila. Ano kaya yung problema? Ito pala sila Pedro, nangangaral sa pangalan ng Panginoon. Yung sinusunod nila yung Ten Commandments, yung law. Yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung sinusunod nila strictly yung kanilang relihiyon. Yung relihiyon nila, nakafocus yun sa Judaism, sa law. Sabi, naparito na ang Panginoon para i-fulfill yung law. Kasi nga yung law, ibinigay ito upang sumalamin sa pagkatao natin, hindi para magligtas sa atin. Diba sa panahon ng Old Testament, kinakailangan ng sacrifice. Yun yung pamantayan ng Diyos. Pero sa New Testament, isa lang yung sacrifice na ginawa At yun yung sa sacrifice ng Panginoong Jesucristo. Binigay niya yung kanyang buhay, dumana po yung dugo, pagkatapos siya'y namatay. Nung siya'y namatay, 3 araw, 3 gabi lang po siyang namalagi doon po sa pusod, sa heart of the earth. Hindi na lumagpaso doon. So mali yung paniniwala na si Kristo ay namatay ng Biyernes Santo. Tapos siya ay nabuhay muli ng linggo. Kasi kung bibilangin mo kung ilang oras yun, hindi sasapat yung 72 hours. Kasi ang sabi yun ng Biblia, 3 days and 3 nights Ilang oras sa isang araw? 24 hours. 24 plus 24, 48. Plus 24, 72. Hindi yun lalagpas. Hindi ho kukulang. Sapat ho yung oras ng Panginoon. Alam niyo po anong ibig sabihin? Malaking po yun. Doktrina. Kung bakit 3 days and 3 nights lang ang Panginoon. Kasi kung lumagpas ho yung 3 days and 3 nights, yung 72 hours, nandun pa rin ang Panginoon sa libingan, magsisimula yung corruption. Ang sabi di ba sa Biblia, hindi makakakita ng corruption ang Panginoon, hindi makakaranas. Ito yung pinagtatalunan nila na hindi nila maunawaan na regarding with the burning. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, it is clearly that yung body ng Panginoon will not going to see corruption. Ano yung pagkakaiba yung sinabi ni David in Acts chapter number 2. Yung pagkakaiba yung pains of hell, pero pinagdaanan si David na matinding sapi sa kanyang buhay na nasabi niya yun. Alam niyo ang tawag doon, figures of speech. Noong time ni Jacob, ang sabi ni Jacob, nakalimutan ko na yung talata. Sabi, I will go down doon sa land of the dead, Sheol, hell. Pero nagpunta ba doon si Jacob? Hindi. Sabi ko, si David, meron siya matinding pinagdaanan sa pagkakataon na yun, sa Acts chapter number 2. Makikita natin yung reference nun sa Psalm 116 verse number 3. Yung sorrows of death, yung pains of hell. Pero alam niyo po yung difference ni David kay Jesus Christ. Si David nasa sepulcher. Ang Panginoon ay nag-raise up. Wala ho doon sa grave. Alam niyo yung awitin na we shall all be changed. Nandun na yung kasagutan sa Sabi, we shall all be changed, caught up together in the clouds of glory. Alam niyo yung sabi doon sa awitin na yun, death, where is thy sting? Pinanghawakan ba ang Panginoon ng kamatayan? Hindi. Kasi nabuhay po siyang muli. Kaya nga, si Jesus Christ, He is greater than David. Bakit Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. He is not just the heir of the throne of David. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords.
Kaya hindi ko kaya panghawakan ng kamatayan mo si David. Si David, si Jesus Christ, kasi si David nandun pa rin siya sa grave niya eh. In-explain mo yun ni Peter. Kaya higit ang Panginoong Jesucristo. So sabi ko, nangalan ang mga disipulo, ang mga apostol upang ipangaral ang salita ng Panginoon. At hindi natutuwa yung mga religious leader. Alam niyo ang sabi yun ng Acts chapter 4 verse number 19. Yung tugon ni Peter at ni John sa sinabi ko sa kanila ng mga religious leader na huwag na kayo mangaral patungkol sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi yun dito, but Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you, more than unto God, judge ye. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Alam niyo, sa mundong ito, merong tinatawag na higher authorities. Katulad doon tayo. Tayo ay citizen ng bansang ito. Anong tugon ho natin sa bansa ho natin? Kinakailangan ho natin sumunod saan? Sa gobyerno ho natin. Bakit ho yung gobyerno, sila yung nagpapatupad ng batas. Kapag pag nalabag ho natin yung batas ho ng tao, pero karampatan na parusa ho yan. O kapag nagnakaw ka, huliin ka syempre. Hindi yung po pwede na nakapag nakaw ka na, gagala-gala ka pa rin sa labas. So, bilang citizen no tayo ng Pilipinas, meron no tayong batas. Pero, yung batas ng Pilipinas, hindi masihigit yung batas ng bansang ito sa iniutos ng Panginoon. Sabi ko, mas mataas ang Diyos kesa sa batas ng tao. Ano ang sabi ko nila? Judge ye. Pagpatuloy ko natin. In verse number 20. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Oh, di ba? Kung pwede sana kung ano lang, chismis lang. Pinapalaganan po nila maling balita. Pero yung ipinapalaganan po nila, yung gospel, para sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Sabi, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Sabi sa kanila ng otoridad sa panahon na ngayon, huwag na kayong mangaral. Buti nga, may pribileyo po tayo sa bansa natin na pwede pang mangaral ng salita ng Diyos sa labas. Kasi itong pribileyo po na ito, wala ko yung ibang bansa. Sa Saudi, meron po tayo mga kapatiran doon. Nagsasoul winning po sila patago. Sa atin nga, kahit sumigaw-sigaw, kahit tumambling ka pa nga siguro sa kalsada hindi ka papansinin ng tao Sila, patago sila, nagsasoul winning. Kasi, kapag sinumbong mo sila sa authority, uhulihin mo sila. Yung isang asawa ko ng kapatiran namin doon, nakulong. Hindi dahil nagnakaw. Hindi dahil nanakit ng ibang tao. Alam niyo bakit nakulong? Sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nahuli siya. Alam niyo yung bansang yon? Muslim country. Bawal ang Bible. Arangin ka pa. Doon pa lang sa airport, arangin ka na po. Kung makita yung Bible na meron ka. Pati sa application. Namomonitor nila, galing mo yung application. Kaya, hawak mo nila yung internet Pero, sabi niya, yung biyaya ng Diyos, available sa atin We need to do our best para maibahagi ang salita ng Panginoon. Because sooner or later, wala na tayong opportunity na ganito Wala nang opportunity kapag sinabi ng gobyerno natin, bawal na yung Bible. Yung Bible nga yung kailangan natin sa buhay natin kaya lumalaga na po yung kasalanan sa mundong ito. Wala yung presensya ng salita ng Panginoon. Kaya yung mga bata pa lang sobrang magdutong na kung magmura. Thank you! Thank you. Thank you. Sabi, same to you. Amen. Bata pa lang kasi hindi ko natuturuan ng salita ng Panginoon. Amen.
meron po tayong opportunity sa church doon po sa Parañaque. Nakakapagturo tayo sa loob ng eskwelahan. Unang lesson, salvation. Kaya yung kailangan salvation. Meron tayong paintulot mula sa principal. So, grade 3 at grade 5 yung hawak po namin. Ang tinuturo po natin, alam niyo po kung alin, salitawan ng Panginoon. Kasi alam niyo yung mga nadadawit sa crime sa panahon natin ngayon, involve yung kabataan. Pero yun, 10-year-old, 11-year-old, na nanaksak, namaril. Normal pa ba yun? Hindi. Ano ang sabi sa Ephesians 5:16? Redeeming the time because what? The days are evil. Andun na tayo sa time mo ng evil days. Andun na tayo sa time na malapit nang bumalik ko ang Panginoon. Amen. Kinakailangan mo natin umaksyon. Hindi yung kinakailangan maging passive yung pananampalataya ho natin. Kasi ang pananampalataya ho natin, sabi, may kaakibat ho yan na pagsunod ho sa Panginoon. So, huminto ba si Pedro? Si Juan sa pangangaralo ng salita ho ng Panginoon? Hindi. Sila ay nagpatuloy na ipangaral ang salita ho ng Panginoon. Sa Acts chapter number 5, alam niyo po yung nangyari, kinulong ho sila, hinuli ho sila. Acts chapter 5, verse number 18. Ano ang sabi nyo dito? And laid their hands on the apostles and put them in the common prison. Nilagay mo sila sa prison. Ikinulong mo sila dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Pero nagmilagro ang Diyos sa pagkakataon na yun. Bakit to? Doon sa pinaglalagyan mo nilang kulungan, ano yung nangyari? Nabuksan yung mga pintuan. Tingnan nyo in verse number 20. Ano ang utos po ng angel of the Lord na nagbukas ng doors ng prison? Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life. So, ano yung dapat mo ituro? Ipangaral nito ni Peter tsaka ni John at ng mga apostol sa panahon na yun, ang salita ho ng Diyos. All the words of this life. Kasi dito natin masusumpungan yung buhay. John chapter 5 verse number 39. Search the scriptures, for in them you will going to know that you have eternal life. And they which testify of me. Paano ho natin makikilala ang Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ho natin makikilala ang Panginoon, kaka-Facebook ho natin, kaka-Twitter, kaka-X. X na ngayon, hindi na yung kaka-Instagram. Kahit anong social media. Sa ating mga Kristiyano, upang makilala ho natin ang Panginoon, kinakailangan buksan ho natin yung aklat niya. Ang Biblia. Ano ang sabi ho dito? Go stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Ano ang sabi ho ng authority sa kanila? Huwag na kayo magsasalita. Dalhin niyo yan sa iba yung pangangaral nyo. Pero ano ang sabi ho ng Panginoon? Go, stand and speak. Ano sinasabi ho ng mga tao? Manahimik na lang kasi kayo. Pero anong sabi ho ng Diyos? Preach on. Sabi nga ni Boloy, stop. Sabi ng authority sa panahon na yun, stop preaching. Pero ang sabi kasi ng Diyos, go. Yun naman yung utos mo sa atin ng Diyos eh. Go ye into all the world and preach the gospel. Go, stand and speak all the words of this life. So, andun sila sa situation, sino ang dapat nilang sundin? Ang batas ng tao o yung sinasabi mo ng Diyos? Yan yung sa verse number 28. Acts chapter 5, verse 28. Sino yung sinunod nila?
It is none other than their Master, the Lord Jesus Christ. Sabi ko dito, verse number 28, nangaral sila eh. Sinunod nila yung sinabi ng angel of the Lord. Saying, itong council, itong mga religious leader, sabi, did not we straightly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Ano ang sabi yun ni Peter? Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. You know, this is one of the greatest declaration that was made dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Yung buhay ni Peter, hindi natin masasabi na perfect yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, napakalaki ng pagkakaiba ni Pedro kay Judas. Kasi parehas sila nagkamali. Yung pagkakamali nila, yung isa nagrepent, yung isa na guilty dahil sa pagkakamali na ginawa niya. Sabi ni Peter, Lord, mahal na mahal kita, alam mo yan. 3 beses uwi, lovest thou me more than this? With my sheep, with my lambs. 3 beses uwi yun. Sabi ko ng Panginoon ni Pedro, I will not going to deny thee, O God. Pero sabi ko ng Panginoon, when the cock crow, sabi, ikakaila mo ko. Yun nga yun nangyari. 3 beses pa. Pero alam niyo yung buhay yun ni Peter, katulad din ang buhay ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Hindi yung perfecto yung magiging paglilingkod natin sa Panginoon. Pero alam niyo yung mabuting bagay, kinakailangan nun natin manumbalik ko sa Diyos. Kasi wala naman nun tayo babalikan kung hindi ang Diyos din eh. Ano ang sabi ko sa kanila? Did not we straightly command you that ye should not teach in this name? Ngayon si Pedro, siya na yung tagapanguna sa gawain ng Panginoon dun po sa Church of Jerusalem. Sabi ko ng kanilang declaration, we ought to obey God rather than man. Hindi ko sila nag-aakla sa gobyerno nila sa panahon na yun. Maraming sa atin ngayon, nag-aakla sa gobyerno kasi ayaw nila yung gobyerno. Ayaw nilang maging disrespectful sa batas sa panahon na yun. Pero hindi rin naman nila pwedeng i-ignore yung utos po ng Diyos. Kaya nga, sa pananampalataya po natin, kinakailangan natin magkaroon ng mas malalim pa na relasyon mula ho sa ating tagapagligtas. Kasi kung paano, tayo yung nasa situation mo nila. Pag na kayo makakaralo dito, sabihin sa atin ng barangay. Kabuti na lang sa barangay, nakakapagturo po si Pastor Alan. Kakampi natin yung barangay natin dito. Kaya pwede tayo mag-preach. Pero kung sabihin, mag-iba na ng wag na kayo mag-preach dito. Kung hindi, ipapasarado namin yung church yan sa Marikina. Pero yung iba sa atin, hindi na mag-church. Ayaw kong mahuli. Hayaan mo na lang sila Pastor Alan dyan. Ayaw mo na lang sila Sister Lobelia. Sila na lang yung mahuli. Pero ang ganda ng talataho na ito. Kung pagmumulay-mulayan doon natin ng lubusan, yung kabuuan ng Acts chapter number 5. Yung inuutos sa atin ng Panginoon na baligtaan natin yung batas ng tao. Pero mas hindi yung dapat natin kaligtaan ng batas ng Diyos. So, meron tayong 3 puntos po. Una, we must to recognize God's authority. Let us look again at Acts chapter number 5, verse number 29. Ano ang sabi ni Peter at ng mga apostolo sa panahon na yun? We ought to obey God rather than men. Kinakailangan nun natin maunawaan sa bawat isa.
you. Diba, sa buhay ko natin, meron tayong sinusunod. Amen. Yung mga anak, kinakailangan nilang sumunod saan? Sa mga magulang mo nila. Habang tayo'y nasa tahanan, hindi nga, kahit na matanda na tayo, kinakailangan nun natin makinig sa ating mga magulang. Di ba sa trabaho natin, di naman tayo basta gumagawa lang ng gusto natin. Sino yung sinusunod natin? Yung employer mo natin, yung boss mo natin. Sa loob ng church, ang sinusunod natin yung pastor. Kasi yung pastor, siya yung tagapanguna. 1 Corinthians chapter 11, verse number 1, be ye followers of me, even as I am also of the Lord Jesus Christ. Sabi yung sa Romans chapter 13, verse number 1, sabi, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. Tayo, mas kinakailangan nating mas sumunod doon sa bansa ho natin. Sa utos ho ng batas ho natin. Kapag sinabing, bawal magtapon dito, bawal umihi. Diba doon pa yung maraming basura? Doon yung mapanghi. Nakalagay, bawal umihi dito. Pero yun yung mapanghi. Tapos nakikita tayo doon, no? Dinodrawing pa natin yung ihi. Ang bihira. Sabi, kinakailangan nun natin sundin yung ating batas. Tayo mga Kristiyano, dapat tayo yung nangunguna sa pagsunod nito. Hindi tayo pa yung nakikita na nagbe-break po ng law ng bansa po natin. Kasi nga, pinlace po ito ng Panginoon sa atin. Meron tayong apat na divine establishment na ang Diyos yung nagtalaga. Ano yung apat po na iyon? Una yung marriage. Yung marriage, ang Diyos ho ang lumikha ho niya. That's why in marriage, ano yung kinakailangan? Lalaki at babae. Diba yung ginagawa ng mundong ito? Pwede na babae sa babae, pwede na lalaki sa lalaki. Pero ang likha yung design ng Diyos, it is between the opposite sex. Lalaki at babae. Yun yung design ng Diyos. Kasi lagi merong counterfeit yung kaaway eh. Gusto niyang sirain yung design ng Diyos. Una yung marriage, pangalawa yung family. Sa loob ng pamilya, paano dinidestroy or sinisira ng kaaway ng Diyos yung pamilya? Pinag-iiwalay niya ho ito. Yung weakness ho ng lalaki, yung weakness ng babae. So yung maiiwan na lang yung mga anak. Ganun po sirain ng kaaway ho ng Diyos. Ang design ho ng Diyos. Sa church, initira ho yung pastor, yung mga namumuna. Meron tayong marriage, meron tayong family, meron tayong church. At yung panghuli is yung government. Yung government ho natin, ang Diyos din ho ang nagtalaga ho niya. Sabi nga natin sa Acts 13 na 1, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. We need to be subject sa government po natin. But let us always remember na yung batas ng Diyos ay mas higit pa sa batas po ng tao. There is only one authority na masasabi mo natin absolute. Yun ay yung batas po ng Diyos. There is only one authority that is supreme. Ang ibig sabihin, siya yung pinakamataas. At yung batas na yun ay ang Diyos. Sabi nga, God's authority is supreme. Tignan niyo po sa Psalm 115 verse number 3. Psalm 115:3. But our God is where? Is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Tignan niyo po sa Revelation chapter 4 verse number 11. Ano yung sabi mo doon? Thou art worthy, O Lord, to receive what? Glory and power. Bakit to? 4:11.
Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor, and what power. For thou hast what? Created all things, and for thy pleasure, they are and were created. Ang Diyos yung lumikha sa mundong ito. Alam niyo, ang Diyos, hindi niya kailangan yung approval ng government po natin. Alam niyo, yung Diyos, hindi niya kailangan yung approval ng tao. Alam niyo, yung Diyos, hindi niya kailangan yung approval ng religious leaders. Bakit o? Kasi nga ang Diyos yung lumikha sa mga bagay ho na yun eh. Bago pa dumating yung utos ho na yun, ang Diyos ay Diyos na. Hindi niya kailangan ng pahintulot ho ng kung sino man para siya ay maging Diyos. Bago ho magkaroon ng gobyerno, nandyan na yung Diyos. Sa number 90. Verse number 2, nandito ata yun. 90. Verse number 2, sabi ko dito, before the mountains were brought forth, or ever thou was what? Formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting. Anong sabi? Thou art God. Bago nagkaroon ng gobyerno, nandyan ang Diyos. Bago maitatag yung nation po ng mundong ito, nandyan ang Diyos. Bago magkaroon ho ng mga hari sa mundong ito, ang Diyos ay hari na ho ng mundong ito. Isaiah chapter 40 verse number 8. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Nakikita ho natin kung paano magpalit ng gobyerno sa panahon natin ngayon. Yung opinion ng tao. Pero ang Diyos ho ay hindi ho nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday. Sabi today, yesterday, and forever. Hindi ho nagbabago yung kanyang katotohanan. Hindi ho nagbabago ang salita ho ng Diyos. That's why, ang Diyos, siya yung pinakamataas. Yung authority niya, yung pinakamataas ho sa mundong ito. Ayun din. Sooner or later, magiging accountable ho tayo sa Kanya. Kaya nga dapat mas sundin ho natin ang Diyos kesa ho sa sinasabi ho ng tao sa panahon ho natin ngayon. Kasi sa panahon ni Peter, nakatayo siya sa mas mataas ho sa Kanya eh. Yung religious leader, anytime pwedeng, sige, ilagay niyo yan sa kulungan ulit. At siguraduhin niyo yung mga selda nila ay naka-lock. Sooner or later, harap po tayo sa hukuman ho ng Diyos. Yun ang masusundin ho natin, ang batas ho ng tao, ang batas ho ng Diyos. That court is higher than the court that we have dito sa mundong ito. Diba sobrang gulungan ng korte nga natin sa panahon ngayon? Puro sila confidential funds. Pero sa araw-araw na ginagastos nila sa korte, mas mataas pa sa confidential funds na kanilang pinaglalaban. Milyon-milyon yung nagagastos. Kung ginamit mo nila yun para makatulong sa tao, gumawa mo ng batas para makatulong sa pang-araw-araw natin. Harap po tayo, sooner or later, sa judge. At yung judge na yun, higit pa sa judges na meron ho ang mundong ito. Kaya nga sabi ho, we ought to obey God rather than men. Sabi ho dito, God's authority is revealed. We need to be careful with this. Hindi ho lahat ng authority na sinasabi ho ng tao ay galing ho sa Diyos. Pero lalo kapag sinabi, nanaginip ako, inausap ako ng Diyos. Sabi ng Diyos, magtatag ako ng relihiyon. Ito yung tagapagligtas. Hindi ho lahat ng authority na nireveal ng Diyos ay sa Kanya or sa Diyos. Hindi ho po pwedeng sabihin ng tao na God told me to do this, to do that. God told me to do that. And sabi, God wants me, sabi, itong bagay ko na ito. Alam niyo yung final authority ho natin? Ang salita ho ng Diyos.
Hindi ho ang salita ho ng tao. Hindi ho ang salita ho ni pastor. Kasi kung ako ay nagkakamali na tumataliwas na sa salita ho ng Panginoon, pwede nyo akong itama. Kapag si Pastor Alan, iba na yung itinuturo, sumasama na rin siya sa burning, pwede ho tayong umalis ho sa gawain mo na iyon. Pero as long as ipinapangaral sa harapan po na ito ang salita ho ng Panginoon, kinakailangan ho nating sumunod. Kasi nga ang final authority po natin ay ang salita ho ng Diyos. Hindi ho yung emotion ho natin. Hindi yung kung ano yung sasabihin ho ng ibang tao. Ang final authority ho natin ay ang salita ho ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is what? Profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. Kung magkakaroon ho tayo ng conviction sa puso ho natin, it must be biblical. Hindi lang sa feelings ho natin. Ang dapat panindigan ho natin ay, sabi, magkaroon tayo ng scriptural stand. Kaya ang dami ng nag-aaway. Ang dami nila eh. Alam niyo yun, supposedly, sila dapat yung mag-encourage sa atin bilang tayo ay mga bagong mananampalataya. Sila pa yung pinagmumulan ng kaguluhan at yung pagkakalito-lito sa doktrina ho ng Panginoon. Our authority must be the Word of God. Acts chapter 5 verse number 20. Sabi ko dito, go stand and what? Speak in the temple to the people all the words of this life. Hindi ko sila nag-wonder kung ano yung gusto ko ng Diyos. Napaka-clear ng komando ng Diyos. Ano yung sabi ko sa kanila? Speak. Ano yung sabi ko sa kanila? Go. Kaya napaka-clear yung moment ko na yun kung sino yung dapat mo nilang sundin. Kundi hindi sila sumunod sa sinabi ng authority ho ng tao. Kung hindi, wala ho yung verse 29. Hindi masusulat ho yun. Kung huminto sila, nanatili na lang sila sa church, nag-fellowship na lang sila, siguro wala nang kasunod itong Acts chapter number 5. Matatapos na yan, doon pa lang sa verse number 18 o 17. Pero sumunod doon sila sa Diyos. Kahit ito mag-contradict yung sinasabi ho ng religion sa panahon na yun, sa sinasabi ho ng salita ho ng Diyos. Kaya nga, hindi ho natin ini-stretch ang Biblia para lang mag-fit sa gusto ho ng tao. Kapag sinabi ho ng Biblia na ito'y kasalanan, wala ho tayong magagawa kahit mahal na mahal ho natin yung kasalanan ho natin. Kapag sinabi ho ito ng Biblia na ito'y pagkakasalan, pagkakamalit, pagkalabag ho sa utuso ng Diyos, we need to repent. We need to go back. Kaya merong mga passages, merong mga preaching na mapapakinggan ho natin na hindi magiging kaaya-aya sa ating pandinig. Kasi nga, ang katotohanan ay masakit. Masakit ang katotohanan. John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. At hindi ho natin po pwedeng i-compromise yung katotohanan para mag-fit lang sa buhay ho natin. Kapag ito'y sinabi ho ng Diyos, wala ho tayong magagawa. Dahil ito'y sinabi ho ng Diyos, kinakailangan natin itong panampalatayanan, paniwalaan. If God commanded it, ano yung kinakailangan ho natin gawin? We need to what? Obey it. Hindi ho natin po pwedeng i-twist ang katotohanan. Kapag sinabi ho ng salita ho ng Diyos na kinokondem niya itong kasalanan na ito, hindi ho natin po pwedeng i-approve yung yung bagay ho na iyon. Bakit to? Sapagkat ang authority ho ng Diyos, it is final. Everything na nakasulat ho sa Biblia, final na po ito. Hindi na po pwedeng baguhin ho ito ng tao. Hindi na ho ito po pwedeng dagdagan. Ang kinakailangan ho natin gawin, panampalatayanan. Ano ang kinakailangan ho natin gawin? Panindigan. Sundin sa ating buhay.
Sabi ko, God's authority is final. Minsan sa pagsunod ho natin sa Diyos, hindi ho nalulugod ang ibang tao sa pagsunod ho natin sa Diyos. Alam niyo po, minsan sa paglilingkod ho natin sa Diyos, nararanasan at mararamdaman ho natin na parang tayo'y naninindigan na lang mag-isa. Kasi marami tayo nagiging kaaway. Hindi nagiging approve yung buhay ho natin sa kanila. Pero mas okay na ho yun, yung makuha ho natin yung approval ho ng Diyos, kaysa makuha ho natin yung approval ho ng tao. Yan yung sa Matthew chapter 10 verse number 37. Itong talata ho na ito. Maganda ho itong talata ho na ito. Ano ang sabi ho dyan sa talata? He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not what? Worthy of me. Nagtuturo ba ang Panginoong Jesucristo na huwag mong mahalin yung mga magulang mo? Huwag mong mahalin yung mga anak mo. Mahalin mo lang ako. Hindi ganun yung pangangaralo o yung konteksto ng talata ho na ito. Ang nais maiparating ho ng Panginoon, yung pagmamahal ho natin sa Diyos ay mas dapat higit ho sa pagmamahal ho sa tao. E paano kung sasabihin ho sa atin ng mga magulang ho natin, huwag ka na magsimba dyan sa Faith Baptist Church. Paglaro ka na lang yan sa labas. Kailangan po ba natin silang sundin? Kaya nga sabi, ang pagsunod doon sa Panginoon, minsan mararamdaman natin parang nag-iisa na lang ho tayo. Parang wala nang sumusuporta ho sa atin. Ano ang sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 6 verse number 1? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi ho upang kamuhian natin ang ating mga magulang. Pero sa paglilingkod ho natin, mas dapat na o-honor ho ang Panginoon sa buhay ho natin. Sabi ho, mahalin ho natin yung mga magulang ho natin, pero mas sigit na mahalin ho natin ang Diyos. Sabi ho, mahalin ho natin yung mga anak ho natin, pero mas mahalin ho natin ang Diyos. Kasi lahat ho ng relationship ho na yun, sino ang nagtalaga? Ang Diyos din ho mismo. Kaya mas great dapat yung pagmamahal ho natin sa Panginoon. Ano ang sabi ho dito ni Peter? We ought to obey God rather than men. Acts chapter 5 verse number 29. Punta ho tayo sa pangalawang point ho natin. Ano yung sabi ho sa panguna? We must recognize God's authority. Sabi sa pangalawa ho natin, we must resolve to obey God. Diba lagi natin inaawit ho yan? I am resolved. Alam niyo yung ibig sabihin no, ng salitang resolve? Sabi ho, we must resolve to obey God. Alam niyo yung ibig sabihin ng word na resolve? That is to reach a firm decision about. Yung firm decision ho natin, sundin ho natin ang Diyos. Ano ang sabi ho doon? We ought to obey God. Andun ho yun we ought to obey God. Hindi sinabi ni Peter we prefer to obey God. Mahirap kasi yung preferences ho ng tao Diba ang preference ho ng tao? Gusto natin tall, dark, and never mind. Mahirap yung preferences ho ng tao. Hindi ho sinabi ni Peter, we will obey God when it is what? Convenient. So, kapag madali pa lang yung paglilingkod doon sa Panginoon, todo sila sa pagtulong. Pero kapag meron ng problema, umaalis na sila. Nagiging missing in action. Tumatalikod na agad. Ano yung sabi ho ni Peter ho dito? We ought to obey God. Firm yung decision ho ni Peter. Firm yung decision ho ng mga apostol sa panahon ho na yun. Ano yung makikita ho natin sa mga talata ho na yun? Moral obligation. Bilang mga Kristiyano sa panahon ho natin ngayon,
Ang dali-daling sabihin na mahal natin ang Diyos. Sino dito ang kayang sabihin na, ako pastor, mahal ko ang Diyos? O, dalawa lang. Si Jacob lang, tsaka si Sam. Pero, sino kaya ang magsasabit, kayang sundin? Ako po, pastor, gusto ko pong sundin ang Panginoon. I-obey ang Panginoon. Meron kaya makakapagsabi sa panahon sa atin sa madaling sabihin na mahalo natin ang Panginoon. Pero ibang bagay, yung susundin na ho natin siya. Sit down. Diba po? Obedience. God demands in us 100%. Bakit ho? Higit pa doon yung binigay mo ng Diyos. Kapag sinabi ho natin obedience, 100% dapat yung kaya ho natin ibigay. Hindi nga ho natin pa pwede sabihin sa partner natin eh. I love you. 50%. Baka sinampal mo. Nasaan yung 50? Secret. Diba ang naiso nila sa love ho natin? Buo. Ayaw nila ng kahati. Ganun din ho sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi lang natin sinasabi na mahal ho natin ang Diyos. Patunayan ho natin iyan. Sabi, obedience must be our conviction. Itong mga apostol sa panahon na iyon, napaka-firm ng decision ho nila. At hindi ho sila nag-decide bago pa dumating yung sakuna. Diba, nagpipray tayo kapag meron ng problema. Kaya lang tayo nagpipray kapag meron na tayong problema eh. Pero kapag masagana yung buhay ho natin, nakakalimutan ho natin ang Diyos. Kapag puro blessing, di ho tayo makapagpasalamat ho sa Diyos. Pero kapag kinakapos na tayo, Lord, sustain nyo naman yung needs ho namin. Tsaka tayo lumalapit. Tignan nyo in Acts chapter 4, verse number 19. Acts chapter 4, verse number 19. Ano ang sabi ko dito? But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you, what then unto God, judge ye. Bago pa man dumating yung problema, napaka-firm ng kanilang decision na susundin nila ang Diyos. Nakasettle yung kanilang trust or yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Napaka-importante ng bagay mo na ito. Alam nyo, binasa natin kanina Daniel. Si Daniel ba nanalangin, nandun na siya sa lion's den? Yes. Hindi. Bago pa man siya sumapit sa lion's den, si Daniel ay nananalangin na. Yung 3 Hebrew children, nanalangin ba sila? Tumawag ba sila sa Panginoon nung nandun na sila sa fiery furnace? Hindi. Bago pa man sila sumapit doon, sila ay nagtitiwala na sa Panginoon. Tingnan nyo Daniel chapter 6 verse number 10. Daniel chapter 6 verse number 10. Now, when Daniel knew that the writing was signed, so merong batas na naipanukala against sa kay Daniel. At yun yung pananalangin ho. Pero, may batas na nagawa, batas ho ng tao. Pero, tingnan nyo ito. And, ano yung ginawa ho ni Daniel? He went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem. Ano yung ginawa ho ni Daniel? He kneeled upon his knees. How many times? 3 times a day. And what? And prayed. And gave thanks before his God. Tignan niyo yung sa dulo. As he did, 4 times. Ano ang ibig sabihin nun ito? Si Daniel, nananalangin na ho sa Panginoon
bago pa dumating yung sakuna, yung problema ho. Bago pa mapirmahan ho ng hari yung decree ho na iyon, nananalangin na ho si Daniel. Hindi ho tayo mananalangin ho sa Diyos kapag meron na tayong problema. Kinakailangan natin magpasalamat ho sa Diyos. Bago pa man tayo makatanggap ho. Tsaka lang tayo nagpapasalamat kapag mayroon na kasi tayo natanggap eh. Alam niyo ang tawag ho doon? Thankfulness. Pero alam niyo kung ano yung mas maganda na magkaroon mo tayo? Gratitude. Hindi pa natin natatanggap yung biyaya, pinagpapasalamat na natin ito sa Diyos. Dahil tingnan niyo po Daniel chapter 3 verse number 18. Baba po tayo. This is the story of the 3 Hebrew children. Hindi mo nila nakita muna yung flames. Bago sila yumuko doon sa Diyos-Diyosan. Daniel chapter 3:18, anong sabi ko dito? But if not, ano yung decision doon nila? But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship what? The golden image, which thou hast set. Napaka-firm ng decision doon nila eh. Ano ang sabi nila? Kung hindi man kami ligtas ng Panginoon, dapat nung malaman, hari, na hindi pa rin kami luluhod yan sa Diyos-Diyosan na ginawa mo. Yung conviction noon natin sa ating pananampalataya, bago pa man dumating yung problema, dapat nakasettle na yung pananampalataya ho natin sa Panginoon. Sabi nga ng awitin sa mga bata, my God is too big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Sabi sa Romans chapter number 8, sabi, if God is before me, who can be, sabi, against us? So ano yung agam-agam mo natin? Ang hirap-hirap natin sumunod sa Diyos. We must to be firm, resolve sa ating pananampalataya o sa Panginoon. Whatever it is na dumating ho sa buhay ho natin. Sabi, obedience must continue even under pressure. The apostles during that time, they were not obeying God. Wala ho sa kanilang comfort zone. Marami sa atin yung nag-i-stay lang sa comfort zone ho natin at hindi na ho natin kayang lumabas sa comfort zone kasi ayaw ho nating nasasaktan yung ego ho natin. Pero alam niyo yung mga apostolo na ito, ano yung nararanasan ho nila sa oras ho na yun? Kaharap po nila yung religious leader. Ina-arresto ho sila. Dinetreten ho sila. Ipapakulong ho sila. Kaharap po nila yung kayang magpakulong ho sa kanila eh. May kwento. Sabi ng isang tao sa pare. Nangingi siya ng tulong. Sabi niya doon, pwede bang makahingi ng tubig? Kasi kakalaya ko lang po sa akin. So, binigyan ng pare yung nangingi sa kanya ng tulong ng tubig. Tinanong niya. Sabi niya, bakit ka ba nakulong? Nakapatay mo kasi ako eh. Nakapatay ako ng isang tao na naniniwala ako sa Diyos. Nakapatay mo. Sabi niya, ikaw father, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi niya, dati! Hindi na ngayon! Pambihirang patis. Ano yung mga apostol? Andun yung pressure doon. Ipapakulong mo sila eh. At pag pinakulong mo sila, pag naglaban mo eh. O pwede mo silang ipapatay. Pero tingnan nyo yung conviction na nila. We ought to obey God rather than men. Madali lang sabihin nito kapag madali yung pinagdadaanan. Pero kung meron na tayong isasakripisyo para sa Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya, kaya natin nung ibigay.
Madali lang sabihin na kaya kong sundin ng Panginoon sabi pero kung kinikriticize ka na kaya ng tao, kaya mo pa rin sumunod sa Panginoon. Pag meron nang nag-oppose sa'yo, pastor na yan, puro na lang yan tithes puro na lang yan sin. Initira ako ng pastor na yan Minsan nagagalito tayo. Tingnan nyo, balikan doon natin yung 3 Hebrew children. Tingnan nyo, balikan doon natin si Daniel. Ano yung sinabi ng 3 Hebrew children? Even if God does not deliver us the way that we expect, we will not going to serve your idol. We will not going to serve yung Diyos-Diyosan mo. Alam niyo sa panahon natin ngayon, yan yung conviction na dapat magkaroon ng isang Kristiyano. Kahit ito mag-against ang ibang tao sa atin, kinakailangan nun natin magpatuloy sa biyaya o ng Diyos. Obedience must be greater than our fear. Proverbs chapter 29, verse number 25. Tignan nyo yung talatahon na ito. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be what? Shall be saved. Kasi iniisip kasi natin yung sasabihin nun ng ibang tao sa atin. Ay ayaw natin magpagamit doon sa Diyos. Nahihiya ho tayo Sabi, ano kaya ang sasabihin nila sa atin? Ano kaya sasabihin ng kapitbahay namin kapag nakita nila ako, sumasama ako sa street preaching dyan sa kanto, sa church ng Faith Baptist Bible Believing Church? Ano kaya sasabihin sa akin ng crush ko? Tatanggapin kaya nila ako? Minsan mas natatakot pa tayo sa sinasabi yun ng tao kaysa mas sa sinasabi yun ng Diyos Mas dapat doon natin itanong is, mas napiplis ba ang Diyos sa buhay yun natin? Kaya yung mga Kristiyano sa panahon nun natin ngayon, very weak sa kanilang pananampalataya. Mas gusto nilang sumama pa sa kanilang mga kaibigan. Kaya, sa panahon natin ngayon, sabi, nagiging silent na lang yung mga mangangaral pagdating mo sa kasalanan. Kasi ayaw nilang masaktan yung mga member ho nila. Sa panahon natin ngayon, napakadali na lang na tumaligo doon sa pananampalataya o sa Panginoon kaysa sa pagsunod. Napakalaki ng porsyento kung susumahin ho natin yung umaalis ho sa church kaysa yung mga naglilingkod ho patuloy ho sa Panginoon. Dati kasama natin si ganito, si ganyan. Ngayon, wala na. Bumalik na sa dating ugali niya. Mas minahal ang kasalanan. It is true that we need to pray for them. Pero kung tayo ay sasama at susunod sa kanila, pati kung tayo madadamay sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko dito, that kind of courage na meron no si Peter at saka yung mga apostol sa panahon na yun, yun yung kinakailangan ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Hindi yun pagiging arrogante. Hindi yun rebellion. Hindi yun pagiging disrespectful. Ang tawag po doon, holy courage. Isang banal na pagiging malakas ang loob. Hindi yung nag-aamo ka ng away Kung hindi, ginagamit mo yung lakas na loob na meron ka upang maiproklama mo para magamit ka pa ng Panginoon sa kanyang gawain. You will going to say, God has spoken and I will obey it. Number 3, ito na ho yung panghuli ho natin. Ano yung una ho natin? We must recognize God's authority. We must to recognize God's authority. Yung pangalawa, we must to obey God. Whatever it is, yung circumstances natin kinakaharap. At ang panghuli, we must remain faithful regardless of the cost. Dito na tayo sa panghuli. The apostles' decision to obey God
Meron pong mga consequences po yun. Look at Acts chapter number 5, verse number 40. Acts chapter number 5, verse number 40. Ano ang sabi ko dito? And to him they agreed. And when they had called the apostles, ano yung ginawa ho nila? And beaten them. They commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Mabuti sana kung nabasa ho natin, and to him they agreed. And when they had called the apostles, they let them go. Mabuti sana kung ganun lang yung nabasa ho natin eh. Pero ano yung sinabi ho ng talata? Ano yung ginawa sa mga apostol? Binugbog ho sila. Pinatawag ho sila. Ano ang ginawa ho sa kanila? Pinakain ba sila? Opo, pinakain ho sila. Pinakain sila ng suntok. Pinakain ho sila ng bugbog. Ng tadyak. O gusto mo pa ng dessert? Eto. Mabuti sana kung pinalis lang sila ng basta-basta eh. Hindi. Ang sabi ko dito, they were beaten. Tingnan niyo po dahil sa kanilang obedience, nakaranas po sila ng paghihirap. Dahil sa kanilang obedience, nakaranas po sila ng sakit sa katawan. Dahil sa kanilang pananampalataya at pagtatapat po sa Panginoon, sakit sa katawan yung inabot po nila. Pero tingnan niyo po pagpatuloy natin yung pagbasa in verse number 41. Binugbugo sila, di ba? In verse number 40. Pinatawag sila, pinalabas, pero bago sila para alisin, binugbugo sila. Tingnan niyo yung verse number 41. And they departed from the presence of the council. Umalis na ho sila. Pero tingnan niyo yung kasunod. Ito si Peter, tsaka yung mga apostles, mga sila loko-loko. Kasi nga, binugbog sila, ang saya-saya pa nila. Sinuntok. Pagkasuntok. Hindi po. Yung rejoicing mo na yun, yung kagalakan mo ng kanilang puso, na sila ay nagkaroon ng paghihigampis or paghihirap dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. At yung kagalakan ho nila na sila ay naghirap kasi hindi naman sila gumawa ho ng masama eh. Naghirap sila dahil sa pangangaral ho ng salita ho ng Panginoon. Ano ang sabi ho dito? Rejoicing that they were accounted what? Worthy to suffer shame for His name. Para ho sa Panginoon yung mga ginagawa ho nila. Kaya tingnan nyo in verse number 42. Ano yung ginawa ho nila? And daily in the temple, and in every house, they cease not to what? Teach and preach Jesus Christ. Siguro, ang sakit-sakit pa ng likod nila. Pero kinabukasan, nangaral ulit. Siguro hindi pa yung pasaba, di ba pag nagpasa yung katawa mo, black eye yan eh. Mag-ano yan eh, magkakaroon yan ng lamat eh. Siguro bugbog sarado pa sila. Kinaumagaan, bumalik na naman sila sa templo. Ano ginawa nila? Nag-sorry ba sila sa mga tao? Binawi ba nila yung sinabi nila? Binabawi na namin, hindi na si Kristo yung tagapagligtas. Hindi. Pinangaral at itinuro pa rin nila ang Panginoong Kristo. Amen. Ano yung sabi ko? They considered that it is an honor to suffer shame para ho sa Panginoon. Marami sa panahon natin ngayon yung kinakahiya na yung Panginoon eh. Marami sa atin, hindi man natin direktang sinasabi na, dati, pero yun na yung pinapakita ng buhay yun natin. Ano ang sabi yun ng salita ng Panginoon? Ang pagiging tapat ho natin. Faithfulness may bring opposition in us. Matthew chapter 10 verse number 22.
Meron ng warning ho ang Panginoon eh. Alam na ho nila ito. Naipangaral na ho sa kanila ito. Ano ang sabi ho dyan sa talata ho na yan? And ye shall be hated ng ilang tao, of all men. Ano ang sabi? For my name's sake. Ikaw ay kamumuhian ng lahat ng tao dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon. Akala natin pasikatan ng gawain nun ng Panginoon. Hindi ho pasikatan ng gawain nun ng Panginoon. Akala ho natin papugian lang. Akala ho natin pagandahan lang ang gawain nun ng Panginoon. Hindi ho tayo tinawag ng Panginoon para maging tanyag sa kanyang gawain. Ano ang kaparaanan ho ng Diyos? Tinawag ho tayo ng Diyos upang tayo po'y maging tapat ho sa Kanya. Hindi ho kung kani-kanino man. Maging tapat ho tayo sa ating Panginoon. Kasi nga sabi ho dito, ang Panginoon na ating pinaglilingkuran is worthy. Worthy ho ang Panginoon. Kailangan ho natin maging tapat. Ay nang ano pang sabi? Faithfulness may bring suffering. Kung babasahin ho yung Biblia, yung mga lingkod ho ng Diyos, di lang naman ho sila yumaman. Mayaman sila, spiritually speaking. Kasi ang siningko nila, ang treasure ay yung heavenly, yung eternal. Nung panahon nun ni Daniel obeyed God. But, saan ho napulot ho si Daniel? Dahil sa kanyang pananampalataya. Sa lion's den. Pero yun pa nga yung nag-live up po sa kanya. Kay Daniel. Yung three Hebrew children, dahil sa pagsunod nila sa Diyos, saan ho umantong yung buhay nila? Doon sa fiery furnace. Pero doon ba nagwakas yung buhay nila? Hindi ho. Sapagkat kasama ho nila ang Panginoon. Kaya ang sabi ho sa Matthew chapter number 28, I am with you even unto the end of the world. Amen. Whatever it is na ating pinagdadaanan sa buhay natin, ang Diyos ay nandiyan para ho sa atin. Ano bang paglilingkod yan, ay nakikita ho ng Diyos. Maliit man o malaki na paglilingkod ho natin sa Diyos, ay nakikita ho ng Diyos yung ating pagpapagalo sa Kanya. Nakikita ho ng Diyos yung puso natin kung bakit ho natin ginagawa yun. Kaya nga sabi, yung kinakailangan ho natin maging tapat sa ating tagapagligtas. Si Paul and Silas, doon sa Acts chapter number 16, yun yung binasa ho natin kaninang umaga. Saan sila umantong? Nakulong din. Pero anong ginawa ho nila? Nagpuri, umawit. Yun pa yung naging reason para yung Philippian jailer maligtas. Hindi lang yun, pati yung kanyang tahanan. Itong mga lingkod ng Diyos na ito, dahil ho sa kanilang pagsunod sa Panginoon, they were beaten. Even ang Panginoong Jesucristo naman sa Philippians chapter number 2, sabi ho, dahil ho sa pagsunod sa pagiging obedient ng Panginoon, tinanong natin, Philippians chapter number 2. Ang ganda-ganda ho ng talata ho na ito. Simulan natin sa verse 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be what? Equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him what? The form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became what? Obedient unto death. Tignan niyo yung pagiging obedient ng Panginoon sa anunahan to? Sa kamatayan. Even the death of the cross. Dahil sa pagsunod ng Panginoon, yung obedience niya, yung naglido sa Kanya doon po sa cross of Calvary. Kaya nga sabi, yung obedience natin sa buhay natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, it will not going to lead us to an easy road. Nagiging rough
ang paglilingkod natin sa Panginoon. But always remember that even through the valley, sabi ni David, yet, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Sometimes our obedience will going to cost us something. But willing kaya tayo na pagdanasan o maranasan yung mga bagay na yun para sa ating pananampalataya sa Panginoon? Minsan mas natatakot pa tayo sa tao kaysa sa Diyos. At ang sabi sa panghuli, faithfulness must continue. Ano yung sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter number 3? Verse number 14. Tignan niyo po itong talata ko na ito. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Pangaral na ho sa atin at turo na sa atin yung doktrina ho na ito ng Panginoon. Kinakailangan ho natin magpatuloy. Ano mang bagay na ating pagdaanan sa ating paglilingkod, kinakailangan ho natin magpatuloy. Kasi nga hindi ho tayo naglilingkod doon sa tao. Hindi ho natin sinusunod yung batason ng tao. Ang sinusunod ho natin ay ang Diyos. Sa Diyos ho tayo naglilingkod. Yan niyo po ito. Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. After being arrested, after being threatened, after being imprisoned, after being beaten, ano yung ginawa ko nila Apostle Peter at ng mga apostol? Sabi ko sa verse number 42, Acts chapter number 5, and daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and to preach Jesus Christ. Ano ang sabi sa talata ko na ito? They ceased not. They were arrested, pero ang sabi ko dito, they ceased not. Nakulong ko sila, pero ang sabi ko dito, they ceased not. Pinagbantaan mo sila, huwag na kayo mangangaral yan. Ibahin nyo na yung doktrina nyo. Pero ang sabi ko dito, they ceased not. Nakaranas ko sila ng paghihirap, pero ang sabi ko dito sa talata ko na ito, they ceased not. Nabugbog yun sila. Pero, yung voices ho nila, diba, ang ganda-ganda ho ng choir nyo ho dito. Voices of faith. Their voices continue to preach the Lord Jesus Christ. Though their backs may bleed, yung kanilang puso ay patuloy na nag-aalabo sa Panginoon. Kaya ko silang bugbugin ho ng kanilang mga kaaway sa panahon na yun, pero hindi ho nila kayang patahimikin yung mga lingkod na ito ng Diyos. Bakit ho? Kasi pwede magbago yung circumstances ho natin. Pero alam niyo po yung Great Commission, hindi ho nagbabago ho yan. Pwede maraming sabihin ho yung away ho natin sa ating mga sarili. Pero anong sabi mo dito? We ought to obey God rather than men. Siguro, sobrang kabisado na natin itong talata ho na ito. Lagi natin minememory verse. Pero na uunawaan kaya natin yung tunay na kahulugan kung bakit ito nasabi ito ni Peter tsaka ng mga apostol. Kaya nga, ito yung reminder ko sa bawat isa. Reminder ko sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maybe hindi tayo umarap sa council or sa mga religious leader. Maybe hindi tayo makulong or makaranas ng physical persecution. Pero yung pananampalataya ho natin, lagi ho yung susubukin. Lagi ho yung makakaranas ng testings, ng temptation. Kasi nga ang gusto ho ng kaaway ho natin ay bumagsak ho tayo. Compromise ka na. Huwag ka na magsimba dyan. Sila ba yung susundin na natin? We must to take our faith
seriously. Ang pagiging Kristiyano sa panahon ho natin ngayon, kinakailangan ho nating seryosohin. Mabalik na ang Panginoon. Nandito na tayo sa age of apostasy. Maraming Kristiyano ang tumatalikod doon sa pananampalataya. Nag-iiba ng doktrina. Yan na yung nasa paligid ho natin. Pero anong sabi ho ng Panginoon? Keep on. Keep on the firing line. Don't compromise. Tandaan ho natin, ang Diyos na ating sinusunod, siya ay Diyos. Siya yung nagligtas sa atin, siya yung nagtubos sa kasalanan ho natin. And deserve ho ng Diyos ang lahat ng ating paglilingkod. So, ngayong gabi, ang katanungan ho sa bawat isa, it is not that do you believe in God? Yes. Pero lang mas dapat tumibo sa atin, sa katanungan ho sa gabing ito. Sinusunod ba natin ang Diyos? Yes. Gaano natin sinusunod ang Diyos sa buhay ho natin? Tayo lamang ang makakasagot po yan sa ating mga sarili. Let's bow our heads, let's close our eyes. Ayo'y dumako po sa oras na ito sa pananalangin. Let's pray, aming dakilang Diyos, aming Ama. Tunay, Panginoon, sabi po sa talata na aming pinag-aralan, we ought to obey God rather than men. Ang aming pananampalataya sa mundo nito ay susubukin. There are so many trials, testings, temptations. Pero alam po namin naman, alam po namin, Panginoon, na ikaw po ay tapat para ho sa iyong mga anak. Sabi ho sa talatang ito, we ought to obey God rather than man. It is easy for us to say, mahal ka namin o Diyos. Pero, sa panahon ho namin ngayon, ang hirap-hirap na pong makakita ng isang Kristiyano na nais ka pong sundin sa kanyang buhay. Ito yung reminder sa bawat isa. Tinawag ko tayo ng Panginoon. Lahat tayo meron pong calling. Pero nagagampanan kaya natin yung calling ho natin sa Panginoon. Ito yung reminder sa bawat isa na mas kinakailangan pa nating sundin ang Diyos kaysa sundin ho ang tao. Kung yan yung decision mo sa gabing ito, naunawaan mo, kapatid kaibigan, ang pangangaral ng salita ng Panginoon. And you want to obey God rather than men. Ngayon yung pagkakataon na ito para tayo ay magdesisyon na sundin natin ang Diyos na nagligtas sa ating kaluluwa. If that is your prayer, you can come. Kung ayaw mo, pwede taso natin muli ang ating mga kamay. Ako po, Pastor, nais ko pong sundin ang Panginoon. Ako po, Pastor, nais ko pong magpagamit po sa Panginoon. Ngayon ko po, nais simulan. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. O God, ikaw ang nakakakita ng mga commitment po na ito. Ikaw ang nakakakita sa puso po ng bawat isa. Doon ay, O Diyos, na dapat ko po namin mahalin. Doon ay, O Diyos, na dapat ko po namin sundin. That's why we commit to you our lives. We commit to you everything po, Panginoon, sa aming buhay. May you find us faithful hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, sa reminder. Salamat po, Panginoon, sa iyong challenge, sa iyong salita. Fulfill namin nawa yung aming commitment na aming ginawa. Ito po ang aming panalangin. Ikaw ay aming itinataas sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen po. So, salamat po sa Panginoon. Tawagin po natin sa oras na ito si Brother Leslie. Amen. Napakagandang mensahe.